Success isn't about how much money you make, it's about the difference you make in people's life. If you have that purpose in your heart, it will, it will actually sustain you. Lahat tayo may istorya, lahat tayo may kwento, lahat tayo may istoryang pwedeng ikwento. Ako nga pala si Audra dito sa One Studio. At welcome back! Dahil matagal kaming nanahimik, pero ngayon, lagi nyo na kaming makikita. Napakasaya ko ngayong araw na to kasi napakaganda ng istorya ng ating guest ngayon. Siya lang naman ang may-ari ng Mrs. Market. Kung ano man yung negosyo niya, siya na yung bahalang mag-explain. Pinapakilala ko sa inyong lahat, ladies and gentlemen, Miss Minette of Mrs. Market. Hello, Minette! Hello bro, Audra. Kamusta ka na? Okay naman. Busy finally. Oo nga. Nag-beat na rin ang ating mga schedule. Tagal nating pinalano to eh. Oo. Ganun talaga. Very busy kami ngayon. I mean, sa lahat ng aspeto, sa mga kids, always naman. Kasi yung mga appointments nila, sa aming mga trabaho at saka sa business. Oh. Praise God. Tama, praise God. Bago lumalim yung ating usapan, bigyan mo muna kami ng konting background lang ni Minette. Saan ba siya galing? Paano siya napunta dito? So, I was born and raised sa Caloocan. Batang Caloocan pala. Batang Kankalo. I'm the eldest sa tatlong magkakapatid. My father was a police officer, and then later on, nag-serve siya sa community namin, sa barangay. Ano siya? Barangay chairman. Barangay chairman. Hanggang nung sa end nung kanyang term, talagang he was serving yung mga constituents. Dun sa Caloocan. And then my mom is a nurse, but she's into the management role. So before we left Australia, she was one of yung mga yung chief sa Hospital ng Maynila. Hospital ng Maynila. So batang Maynila din ako kasi every time na I remember nung maliit ako pag nagjo-duty ang mami. Kasi lagi akong kasama. Kaya kilala ako dun sa hospital niya. Shout out sa mga taga-hospital ng Maynila. Saan ka naman nag-college, high school? So, nag-aral ako sa La Consolacion, Caloocan. From kinder hanggang high school. And then, nag-college ako. I graduated bachelor's degree in business administration, banking and finance, major in banking and finance sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. PLM. So, isa ako sa mga ISCO and ISCAP doon. Scholar. Sana all. Sana all. Siyempre, matatalino lang yung mga nagiging scholar. Ayun nga, ang sinabi ko na tatlo kami magkakapatid. Pero matagal ako nasundan. Matagal ako nasundan, like parang 8 years old ako. So, I guess, isa sa masasabi ko as Minette, is very pampered yung life ko kasi matagal ako for 8 years, ikaw lang yung anak. Daddy's girl, tapos babae pa ako. Paano kayo nag-migrate dito sa Australia? Nag-student visa ka ba or si mama? Hindi, family sponsored. Family sponsored. Kasi lahat ng mga kapatid ng mami ko nandito. And yung lola ko, yung mother ni mami, nandito na sila. Siya na lang yung wala. Dalawa sila, tatlo. Yung isa nasa Sydney, nag-migrate sa Sydney din, mga a year after us. Okay. So, pero lahat sila ngayon na. Yung isa nasa Amerika naman. Okay. So dala niya kayong lahat dito. Kailan yun? That was, we migrated 2005. Kayong lahat? Yes. No, si daddy ko naiwan nun kasi he was very sick na at that time. So, 2005, nag-migrate kami nila mami and then yung dalawang kapatid. And then si daddy, nasa Pinas nun. Naiwan si daddy sa Philippines. Okay. So, what happens next? Dito kayo masaya, syempre, bagong sa Melbourne na kayo o sa Sydney? Melbourne. Kasi si lola ko, at that time, kasi mami ko being a nurse, so gusto niya ring lola ko was sick at that time as well. So, masaya kasi nakarating siya dito. Half-hearted si mami because naiwan naman niya yung asawa niya sa Pinas na sick din. Pero at that time, kasi sa kanya bilang, syempre as a nurse, gusto niya ring alagaan yung nanay niya. Nanay, tama naman. So, nung nag-migrate kami dito, masaya, everyone is very happy kasi si mami na lang tsaka yung isa niyang kapatid yung naiwan.
sa Pinas. Lahat almost ng kapatid niya nandito na. So, siyempre, masayang-masaya kayo, excited. No? Meron na kayong idea no, kung ano ba yung Australia, ano ba yung Melbourne? Kasi siyempre, yung communication noon, papadala sila ng mga picture. At that time, wala pa namang masyadong, may mga internet na, but it's not as, wala pang mga Facebook at that time. So, pero, may idea kasi pinapadalang kami ng mga pictures, mga ganyan. Nung dumating ka dito, ano yung expectation mo? Parang, iba pala. Oo, iba kasi talagang dapat maging independent ka. I think yun yung parang isa sa mga nahirapan ako. Kasi nga, as what I said before, very pampered yung life ko. Parang sa Pinas, meron kaming driver, yung madali, kumbaga madali yung buhay ba? Tapos may help. Dito talagang wala. Ikaw talaga. It's after graduation ba to? So hindi ka pa nakapag-work sa Philippines nun? Wala, hindi pa. Graduate ko lang. And then, graduation April, March, and then July 18, pumunta kami dito. July, 2005. Malamig na malamig. Malamig na noon. Tapos, and then after that, so after nung mga saya, the same year din as well, my dad passed away. So, 2 weeks after. 2 weeks after. Namin dumating dito. Paano yung emotion mo no? Kakadating mo pa lang dito, super high. Siyempre, bagong lugar, parang siyempre, lahat gusto maraming gusto makapunta sa Australia. Finally, nasa Australia ka na. Wala pang masyadong flights noon. So, nung nalaman namin yung nangyari, tinawagan kami ng auntie ko, yung mga kasamahan ni mami sa ospital, na hindi nila masabi sa amin, even kay mami noon. Tapos nung sinabi na nga nila na wala na, syempre hindi namin alam kung anong gagawin. Parang, kakadating nyo pa lang kakadating pa lang namin. Ako talaga nagwala noon. Tapos di ba dito bawal kang mag-ingay sa lumabas ako nun sa backyard kasi I don't know what to do. Like, gusto ko umalis pero hindi ako. Parang manhid ka nun na. Being the daddy's girl. Kasi I remember that nung paalis kami sa Pinas. Ayokong umalis noon. Ang daddy ko hindi na siya sumama para maghatid sa amin. Ayokong umalis, ayokong sumama. Kasi gusto mo nga kay daddy. Parang syempre iniisip ko siya ganyan. And then nangyari yun. Talagang parang yung mundo ko gumuho. Lahat ng mga hopes ko, yung mga pangarap ko at that time, parang feeling ko, para saan pa? Yung parang may ganong parang kinwestiyon mo na ba't para kami nandito? Marami akong mga noon, parang marami akong parang mga pagsisisi, gusto kong sisihin yung mga tao na, alam mo yun, may ganong part na, siguro part nung grieving process. Na ba't kasi umalis pa ako? Siguro kung hindi namin siya iniwan, yung may mga ganon. Pero I believe in, as what they say na, everything happens for a reason. So, and it made sense later on. Ngayon, kamusta ka? Okay ka naman ngayon with your dad passing na? The pain is still there. It won't go away, but it will get better. It will get better in time. At tagal din nun na parang I tried to overcome kasi mahilig kaming kumanta mag-ama. So ang kanta niya is yung kay Nonoy Zuniga, yung Doon Lang. Doon Lang. Hindi for the several years after he passed away, hindi ko talaga yung mapakinggan. Kasi bumabalik sa damdamin. Talaga parang and then later on, yun yung parang yung gauge ko at that time nung napapakinggan na parang pwede ka na maka-move on. Parang feeling ko okay na, parang kasi parang at that time nung nawala siya, feeling ko kasi nga barangay chairman siya, no. So I am used na lagi siyang nasa barangay. Okay. So painisip mo nasa barangay lang siya. Nasa barangay lang siya. Tapos di ba nandito kami. So parang feeling ko nandun lang siya for sa matagal na panahon na but at the same time syempre masakit pag yung reality na the reality hits you na talaga wala na yung kahit tawagan mo hindi mo naman tawagan mga ganon. Pero at least nakaka-move on ka na, na-overcome mo na din yung pag-pass ni daddy. Pero umuwi ka sa Philippines noon? After 2 weeks noon, umuwi kami lahat. Kasama yung auntie ko, sinamahan kami. Sa yung time na yun, di ba walang,
hindi kami nakauwi agad, parang after 2 days pa bago kami nakakuha ng flight. So parang ang tagal, yun yung pinakamatagal na flight na oras sa buhay ko. Naghihintay ka lang ng oras. Naghihintay ka na parang yung emotion mo, bigla kang iiyak, pero parang minsan, syempre nasa Singapore kami, alam mo yun, mawawala sa isip mo, tapos biglang babalik. Oo. Parang, nung bumalik ka na dito sa Australia, ano naman yung mga experience mo? Di ba, nagaling after na malibing si Daddy. Siyempre, balik ka na dito uli. Back to reality na naman. Kamusta na yung mga first few months, few years mo dito sa Australia? Siyempre, you need to find work. Yeah. So, very challenging nun. Kasi, lahat kami nasa process ng grieving, especially yung mom ko. Mami ko din is very dependent sa daddy ko. So, I feel parang I have to be strong for her at that time. And then mommy is a nurse, so at that time kumukuha rin siya ng supervised training to get her registration here. Para makapag-work dito. So at that time, very challenging kasi sabi ko I have to work. So lahat ng work, like walang pinipili. Wala talaga kasi wala pa akong experience nun sa Pinas eh. I remember applying for work noon after graduation, may mga interview kong ginawa. But obviously hindi naman ako tumuloy just for the experience. And then when I get here, ang hirap humanap ng work kasi they were asking for local experience. Local experience. Ikakadating mo pa lang. Kararating ko lang. And then, I remember one time sa isang interview, they told me na, unfortunately, you weren't able to get the job because you don't have enough local experience. And then I said to her, how can I get a local experience if you won't hire me? And then they hired me. Oh, very good. That was yung sa Shell. Yung yung bali first, parang official na job ko. Kasi before that, meron akong mga job mga side hustle. Side hustle na. Ganun talaga. You have to do anything and everything just to survive. There was also a time, I remember that, I applied for a cleaner. Kasi wala akong pinipili. Sabi ko, wala naman akong kilala dito. Ganitong itsura, maglilinis. So, sa Footscray, sa Footscray Market. Kasi, tumira kami sa West Footscray. So, syempre, Footscray Market. So, nag-apply ako doon. Kasi kahit anong makita kong opening. Apply lang. Apply lang ako. Sabi ko, kasi opportunity yun eh. That's where I can get yung sinasabi ng local experience. Yun yung mindset mo noon. Yes. At saka at the time, sabi ko, wala mo kilala dito, so what? Kung, it's a decent job. Diba? So, bumalik sila sa akin. Sabi, you're overqualified. Kasi nakita nila yung, hindi rin nila ako kinuha. Very, frustrating. Kasi very, ako nun eh, parang very motivated. Motivated to work, to earn. Kasi syempre, you have to help your mom. And being then, the eldest, di ba? Yes, and then may mga yung mga parang networking. Nag-try din ako nun. Yung mga ACN, yung mga ganung networking na ayun, and then, makwento ko lang, yung parang first paid job ko was yung sa production. Kala ko sa networking. Hindi, yung sa production kasi kararating. Magkano yun kung gusto mong sabihin? I think they paid me $70 from 11 a.m. to 7 p.m. Kasi production. Production. Ay, syempre, kailangan mabilis ka doon. So, ang ginagawa ko noon yun nga, nagpapak sa mga magazines, yung mga freebies doon. Tapos ipapak mo siya. Tapos parang from one point to another, dadalin mo yung mga napak mo, dala-dala mo ganyan. So parang feeling ko, sabi ko, ano ba to? Para akong... Nasa factory nga. Para akong nakikipag-contest, yung parang relay na Pagka salin, lilipat. Tapos paramihan ang magagawa. And then after that, kinabukasan, yung kamay ko, hindi ko na siya magalaw. Parang pag nag-gym, magkasakit ng buong katawan mo. So, nung umaga na yun, sabi ng mami ko, huwag ka nang pumasok dyan. Sabi niya gano'n, naawa siya sa akin. Sakit lang kamay mo dyan. Sakit. And then I tried finding another job, nag-apply lang ako, ganyan. Yun talaga, you have to do, you experience din yan, di ba? There's always first time for everything, di ba? At least ngayon, wala tayong pagkukwentuhan kung hindi nangyari sa iyo yun. And then it helped me na yung mga ganong experience na to get me to where I am now. Na tsaka yung to kwento din, like especially ngayon may mga anak na ako, may anak ako kay Stella. Anak ka na ba? Pag-usapan natin yan. Sige, kwento mo muna yan. Hindi, so I have
3 kids, so twin boys, and then my youngest is a girl, Stella. So I have Rafael and Miguel. So as what the people, like most of my friends and people who knows me, my twin boys are on the autism spectrum. Kwento mo sa amin yun, maybe yung mga iba hindi pa kilala ko sino si Minette. Bigyan mo kami muna ng mga konting information lang about autism sa mga tao na hindi nakakaalam. Autism is it's as what they said, the brain is wired differently. So my twin boys, they have level 3, 2 to 3 severity of autism. So there's level 1, 2, and 3. So yung boys ko nandun sa level 2 to 3. Level so 2 to 3? Yeah. Okay. And then they're non-verbal. Kasi may mga autistic na, they can talk. Oh. Yeah. So but my boys are non-verbal. So they use a certain app sa kanilang iPad, or sometimes they use yung PEX card, like picture exchange to communicate with us. Step back lang tayo ng konti. Kailan mo nalaman yun? During pregnancy or after few years? So after 2 years, kasi my boys were born premature. They were born very early, 28 weeks. Because I have like twin pregnancy. Yung twin pregnancy nila is, yung twin pregnancy ko at that time is very rare. So, di ba, may mga twin pregnancy na dalawa yung ang tawag dito, yung sac nila, magkahiwala yung bata. Yun sa akin, sa isang sac lang. Nandun sila pareho. There's only a membrane, like membrane na nag-divide sa kanila. So, very rare yung... Risky. It's either magkaroon sila ng cord entanglement or the twin-to-twin. Which yung twin-to-twin ang nangyari sa kanila. So, nung time na yon, thank God na dito ako sa Australia nung nagbuntis ako ng ganun, kasi very sila talaga, very proactive. Like every 2 weeks, check up, ultrasound, tinitignan yung sizes nila, kung pareho. Kasi nga, yung twin-to-twin transfusion yung ina-avoid na mangyari sa kanila which is, the other one gets more. Kasi the same mag-aagaw sila ng nutrients. Oo, same placenta, yung nutrients, yung blood. So, at that time, they said around 28 weeks, pag na-surpass mo ang 28 weeks na walang ganon, good ka na. Okay. So, after 26 weeks, good, wala, okay. Pareho ng mga measurements, ganyan. And then, for some reasons, that mother's instinct, I felt something is wrong. So that we went to sa hospital, and then they checked me, and then they said, it's just parang reflux daw. Pero I said, no, it's parang hindi. Pero pinauwi nila ako. You feel something. Oo. Pinauwi nila ako, and good thing, and thank God, kasi, bro, sa buhay ko, I always think na talagang there's a reason for everything. And I know God is really working sa life ko. So, nung time na yon, next day, so pinauwi ako ng Wednesday, next day, Thursday, is my check-up. So, nung check up ako doon, straight away, sabi nagkakagulo sila. Tapos parang ako, nangyayari, hindi nila sinasabi sa akin. And then, tumatawag sila ng mga national transport, yung patient transport, mga ganyan. Something is off na. Tapos sabi ko, what's going on? Sabi ko gano'n, dun sa sonographer. We can't see the other twin, sabi niya. Sabi ko, what happened? We don't know who's twin A and twin B now, because the other one is getting more blood than the other. So the other one is getting the blood of the other twin. We have to transfer you to the nearest hospital na may NICU, you need to give birth now. And I was only 28 weeks. Okay. So sabi ko, how come? Is parang kahapon lang. Sabi sa akin, pag na-surpass ko na yung 26 weeks, okay na ako sa twin-to-twin. Tapos 28 na. And then, yun, straight away at that time, tinransfer nila ako sa Mercy Hospital sa Coburg. Nanganak na nun? Sa Mercy Hospital in Heidelberg, sorry. Heidelberg, Yeah. And then, emergency cesarean noon. Na wala kaming preparation, anything. Di pa kami
bili ng anything. Ang baby shower ko, hindi pa nagaganap. Nag-send pa lang ako ng invitation. So, very very sudden talaga. But again, dun pumapasok yung there's a reason for everything. For everything. So ito na, dahil nanay ka na. Siyempre, masayang maging nanay. Kamusta yung mga first few days mo nun? Na-relieve ka ba nun? Or you feel happy? Happy because I was able to see them, but at the same time, because them being premature, it doesn't give me the assurance na mabubuhay sila. So at that time, parang isang buwan ako umiiyak noon. Si Chris, nung nanganak ako, hindi niya alam kung sino tatawagan niya. Kasi para ako naloloko. Sabi ko, bakit kailangan maiwan yung mga anak ko? Bakit yung mga anak ko, parang, bakit kailangan sila bakit sila, parang ganun, why do they have to suffer at this early? Kasi syempre kung ano yung sinasaksak. Oo, makita mo, ang liit ng baby. Ang liit, oo. Mahina ako sa ganyan. Tapos, parang, gusto mong yakapin, di mo mayakap kasi nandun sila sa incubator. For how many days? 70 days. 70 days. Araw-araw yon from Deer Park to Heidelberg. Doon kami maghapon, mag-asawa. And at that time, my husband just got his registration as a nurse. So still, he was trying to build yung career para to get into the nursing field dito sa Australia kasi kakakuha lang niya ng registration. Pero again, sabi kong ganun, there's a reason na that time, kasi premature yung bata, kakakuha niya lang. What if nagwo-work na siya, parang mas mahirap na nagwo-work siya and then we have to be there every day. Parang ganon. So yun, nung 70 days silang nasa ospital. Ang ano ko noon, ang fear ko noon is every time na nagri-ring yung phone ko and it's the hospital that was calling. You expect the worst na. Oo, talagang everyday noon meron akong diary kung ilan. Kasi wini-weigh sila every day. So, nakalagay yon sa isang diary na parang, today, si Rafa, 1.2 and 1.1 sila nung pinanganak, kilos. So, everyday yun, wini-weigh sila. Tapos, pag tumatawag sila sa akin, sa gabi, grabe ang takot ko noon. Lahat na naiisip mo na. Lahat na. Talagang sabi ko, tumatawag minsan pag hindi ko namimiss ko yung call nila. Nag-iisip ka na? Nag-iisip na ako. Talagang yung kaba ko noon kasi parang anytime, anything can happen. Parang, ang ano ko noon is, yung parang merong bomba na baka, alam mo yon yung sumabog or yung parang ganun siya. Pero everyday is a miracle. Yun yung parang one of the turning point sa buhay ko na I was able to practice the virtue of patience. Maghintay. Yung faith mo kay Lord. Faith, kapit lang kay Lord. Wala ka na ibang kakapitan nun Wala na ako ibang kinapitan nun. Si Lord lang. Everyday dasal, everyday. Lumapasok everyday is a miracle. Diba? Lalo doon sa mga baby. I remember that nung kinausap ako ng doktor na sabi niya na kailangan mo ng emergency cesarean. And then he said to me, but we can't guarantee you that Rafael, kasi si Rafael lang kinukunan ng dugo nun ni Miguel. So when they were born, si Rafael puting-puti. Si Miguel pulang-pula. Kasi kinuha niya lahat nun. Dugo nutrients. So 2000, 2015. Ano naman nangyari in 2017? 17, they were diagnosed with autism. So doon na yung binigyan ng final diagnosis. They're on the autism spectrum disorder. So nung time na yon, kasi them being the premature, talagang pinili namin na ang mag-look after sa kanila is pediatrician. I mean, we still go to dun sa yung maternal and child nurse sa mga appointment. But we have a private pediatrician na talagang naglo-look after sa kanila. Kasi nga, first time mama ko nun So I don't know kasi syempre sa Pinas, straight away sa pediatrician tayo, di ba? Dito may GP, mayroong schedule, tama. Kamusta ka nung panahon na yun, 2017, nalaman mo na ito na, premature na nga yung nangyari, 70 days sa incubator, hindi ka makakatulog, every time na nagre-ring.
Tapos ito na naman, 2017, binigyan ka na naman ng isang curveball o isa na namang, sabihin natin, pagsubok. Kamusta ka nun? Ay talagang ano ko nun, parang in denial ako at first. Kasi actually, nung sinabi sa akin ng first pediatrician na they're showing signs of autism, ayoko maniwala sa kanya. Yeah, yung mga ganong parang in denial na stage mo na. So, sabi ko kay Chris, no, let's go to another pediatrician. So, nag-research ako one of the best pediatrician dito sa Melbourne, ganyan. So, we were able to get an appointment with her. Mga 2 appointments lang, she told us na, they're showing signs. Kasi it's very, very obvious sa kanila. Nagtitiptoe sila. They're not responding to their names. They're steaming, yung mga ganong mga sounds na So, nung sinabi nung doktor, we did an assessment with the speechy, same speech therapist dun sa clinic nung doctor. And then they write the diagnosis for the boys that my boys have autism. Dumaan ka ba din sa grieving process din or accepted agad na? And sa akin kasi noon, sabi ko, kawawa naman yung mga anak ko kako. Sabi ko, premature na nga sila. Sabi ko, meron pa silang autism. So ako yung parang ako yung mas more on in denial. Bigyan nyo naman ng chance yung mga anak ko. Parang, bigyan nyo naman ng chance. And then itong si husband, siya yung nagsabi sa akin na, let's do what needs to be done. Kailangan nating maging proactive sa mga therapy or kung ano man yung mga intervention na kailangan. And then yun, sinabi sa amin ng doktor kung ano yung mga types of therapy or intervention na we can get as soon as possible para nga yung progress nila is mabilis. Mabilis, oo. Okay. So may progress din, hindi parang kunyari dati hindi lang sila makapagsalita, ngayon nagsalita ng konti. Ganun ba yun? Oo. So parang dati super sensitive, tas na-manage. Yes. So nakita niyo yung progress ng dalawang kids. Yes. Kasi by doing intervention as well, doon din kami nagkakaroon ng mga knowledge on how to intervene the behavior, yung mga types of strategies na pwede namin gawin, ano yung autism, ano yung steaming, yung mga ganun, yung kumbaga doon din kami. Kasi syempre first time parents kami . I don't have any comparison na kasi first pregnancy ko siya. So lahat noon kakaiba. For us, that's our normal. 'Diba? Kumpara dun sa ibang parents. Although syempre nakikita ko iba yung journey nila, yung motherhood nung isa kong halimbawa, yung isa kong friend na hindi naman nasa spectrum yung anak. But for us at that time, yun yung normal para sa amin. So very siya, challenging. Pero fulfilling naman. Yes, very rewarding. Pag nakita mo may progress yung dalawang anak mo na siyempre you celebrate. Oo. I remember one time as what I said, yung pediatrician, sinabi niya sa amin yung mga intervention na pwedeng gawin. One is you build a group with the OT, speech, ganyan. Second is the ESDM, the Early Start Denver model sa La Trobe. So, nung nagpunta, para siyang group, para siyang daycare but specific, childcare but specifically for kids with autism. Okay. So, ang mga educator doon are like, specialized in special education. Ang mga, they're working with the psychologists, speech therapists, OT. I remember when we did the tour, so parang merong observation window doon. Kasi at that time, mga anak ko, hindi talaga umuupo. Like, papakainin mo, wala, hahabulin mo. Takbo-takbo. Wala talaga. Wala silang, talagang, parang ang kitikiti nila hindi mo talaga mapapaupo. So, nung nakita namin yung mga bata doon, sabi ko, Dad, look nakaupo silang lahat. Sabi kong ganun. Sana sila Rafa din, pag nandito na. Naupo din. And then they did, eventually. So, I was like, it just takes time with them. Yun yung parang, I guess, sa autism, they take their own time. They have their own time. They have their own time. Their own strategies maybe. Yes. So, hindi mo sila pwedeng madaliin.
Pero may mga milestone sila nun, syempre. Yes, oo. Nakikita mo yung progress nila. Actually, yung milestone nila, yung within the first year, they were able to do everything. That's why nung mga after 1-year-old na, nung hindi pa sila nagsasalita, doon ako medyo kinabahan na kasi sabi nga nung doktor, nagsasabi na ba ng word na ganito? Pero yung within the first year, given that they were premature, they were able to meet their milestone, like yung mga physical and yung gross motor nila lahat. Nakapag-roll over sila ng gantong age, yung ganitong nakapaglakad sila. Although at that time, hindi pa sila nagtitiptoe. And then suddenly, after ng 1-year-old nila, tsaka nakita yung nagtiptoe sila. Kaya sabi ko, ba't ganon? Parang, ba't ganon yung nangyari? Nung umpisa, I think they started walking around 7-8 months, which is a little bit early given that they were premature. Usually mga 9 months, 1-year-old eh. And then they were able to recite the ABC A to Z ng around 1-year-old. And then pabaligtad, Z to A. Baka yung superpowers nila. Ayun nga. But later on, nung kinausap na kami, those are one of yung mga signs. Kasi very into sila detail, yung talagang nila. And then, mga colors, ganyan. And then, pag tinatanong ko sila, what color is this? Sasagot. Until after 1-year-old, they started not, responding na. And then they don't have kumbaga yung mga words to communicate pa. Alam natin na mahirap, maraming challenges yung mga, siyempre, sa mga bata. Pero ano naman yung mga good things, yung mga masayang experience mo dun sa dalawa? Marami siyempre, yan. marami yung mga, matatawa ka na lang kasi sa mga ginagawa nila, pero sa kanila normal lang yun. Kwento mo naman kami kasi alam ko na mahirap, pero meron ding mga nakakatawang experience. I guess yung pagiging autism mom ko, obviously maraming mga it taught me a lot yung pag-appreciate sa mga small wins. For me, yung halimbawa makapag-sabi sila ng, "Mommy, I love you," for the first time, ay grabe, para ako nanalo sa loto noon. Yung mga ganong masasayang moment na it makes you appreciate life more. Na sa mga maliliit na bagay na yun, there's more to it. Like, you can get more dun sa mga maliliit na bagay na nangyayari sa'yo. Tama. So, yung mga masasaya, like, pag lumalabas kami, yung mga kakaiba nilang mga, yung mga behavior. Bibigyan ng chips. Sabihin, I love you. Oo, yung mga ganon. And then, even yung mga challenges nila, like, my son, si Miguel, he loves veggie straws, yung snacks. Pero ang kinakain niya doon, dilaw lang. Color yellow lang. So may mga green doon, orange. So sa iyo yung green? Oo, kinakain namin yung mga nila, yung mga hindi niya kinakain. Pero doon, natatawa na lang kami, tingnan mo to, ganyan. Or di kaya yung kasi very, sila into detail, di ba? One time, Chris, nung nag-aaral pa sila sa Burwood, sa Latrobe, si Miggy alam niya yung direction. At that time, traffic. So, Chris has to find another way. Abay, nagalit. Nagalit siya. Kasi iba yung daan. Alam niya. Yun yung mga parang, yung mga nakakatuwang mga experience namin with them na mamamangha ka na lang Yung mas ganito pala to, o kahit ganyan. Pero naiisip nila yun. Ganon. Yung isa kong anak, nakakabasa kahit di namin tinuturuan. Yung mga superpowers nila. Yeah, yung mga superpowers nila, yung mga nakakatugtog siya sa keyboard na pinapakinggan niya lang. And those are the fun memories with them. Kasi bibilib ka sa kanila Yung at the same time, ma-appreciate mo yung situation mo. Like, sino ba namang ibang parents na-experience to? Di ba? Hindi lahat. Tama. So, nandun yung challenges, pero masaya ding maging nanay ng mga may autistic, yung autism na nasa spectrum na. Paano naman pumasok yung pagiging negosyante ni Mrs. Market? Kasi ako noon, bro,
mahilig talaga ako mag-business. So, di ba sabi ko nga sa'yo sa La Consolacion, I remember at that time, 4th year high school, syempre, pag-graduate na kami, mahilig ako magtinda ng kung ano-ano. Anong yema? Ganun. Oo, Yema nga. Hindi ko mga alam. ganon, yung mga vinegar pusit, yung mga maliliit na chichirya na tigpipiso. Kasi yung mga ka-classmate ko noon, ayaw na nilang bumaba sa kantin. So parang ako, mahilig, I enjoy na yung mga ganon. Negosyante ka pala talaga. Oo, mahilig akong magtinda-tinda ng, minsan, gumagawa din kasi kami sa Philippines ng, yung same na ginagawa namin ngayon, even sa Philippines, kasi mahilig talaga kami magluto. Mahilig kami, and then my dad, being the chairman, pag nagluluto ang mami, pang barangay. Yung ganun. Yung barangay pinapakain. Yung mga kapitbahay namin, yung sa barangay, kasama dun sa mga ano namin. So, marami siyang magluto, and then pag, halimbawa, weekend, sabihin ko, mami, ano tayo ng mga siomay, mga ganyan. Or siopaw, gumagawa kami ng siopaw noon. Yun, tapos minsan, dinadala ko sa school. Doon mo binibenta? Oo, doon ko binibenta. Yung mga maliliit na mga chocolate, mga ganon. Mahilig talaga akong magbenta-benta ng ganon. And then I remember at that time as well, nauso nun yung mga Swarovski, mga crystals, yung mga charms. Madaming naloko nun. Yung gumagawa din ako nun. Mahilig ako sa alahas, sa mga ganon. And then I remember, nagpadala pa kami dito noon kasi nauuso nga noon. So nagpadala kami dito. So yung auntie ko nagbebenta dito. So syempre, yung pera, dollar, binabayad sa akin. Oo, gano'n. Hindi ko siya ante talaga. And then yun, when it comes dun sa Mrs. Market, it's more like mga friends ko kasi, alam na nila na yung siomay namin, gusto nila. So nag-start yon sa mga friends. So every time may gathering, nagdadala ka? Tapos, yun, yung mga siomay, tocino, alam nila, umu-order sila, pero at that time, as yung mga friends and families lang, ganyan. Kung anong year to? I think actually matagal na siya, even before ako magkaroon ng pamilya. And then nung around that time na maternity leave ako, yun, minsan may mga kasamahan sa work, si Chris, na, natikman yung pa-order, mga ganon. Pero nung pandemic, syempre lahat nagbe-business noon. Oo, nasa bahay lahat. And then, yun, yung around that pandemic, nag-start kami ng something. Yeah. And then after that, after pandemic, yun na. Na siya. So bakit Mrs. Market yung pangalan ng negosyo? Mrs. Market, yung MRS is my kids' initials. So Miguel for M, Rafael, and then Stella. And then Market. Cute, galing, Market is a combination of my name and my mom's name, Mariquita and Minette. And then Market kasi I wanna be out in the market. Yun yung Pero at that time, I remember yung first na name na parang naisip ko at that time was Meet Your Maker. Kasi nga mga meat tocino, longganisa. Para namang nakakatakot naman. So parang sabi ko ayoko kasing lang siya na ma-typecast lang siya as sa meat lang. So nag-isip pa ako ng iba na something na medyo wide yung yung pinaka business name ba. So yun, Mrs. Market kasi Missy, yun nga MRS for my kids, but yung Mrs. is, Mrs. sa kitchen, mostly sa kitchen. And galing, then Market. Very clever. Very catchy naman siya. Ano yung mga binibenta ni Mrs. Market? Siomay. Yeah, so yung core product namin is siomay, tocino, longganisa, tapa, atsara. Pero dami na. Dumami na siya. And then meron na rin kaming variations sa tocino, tsaka sa siomay. Tocino, we have chicken as well. And then sa siomay, we do have other flavors as well. So, yung pinaka-OG namin is the pork and prawn. Talagang yun yung bestseller namin sa lahat ng events namin. Even sa mga shops and restaurants. Yun yung talagang gustong-gusto ng mga tao. Yung pork and prawn. Pero we do have chicken and mushroom, yung new. And Ngayon then, pala, nagugutom na ako. Ano ba itsura niyan? Tinanong ko nga. Nagkataon naman. ito siya. What a coincidence, ha? Ganito pala. Ilabas. Ganyan pala ang itsura ni Mrs. Market. Galing, ha? By minute. By minute. By minute kasi nga at that time, parang yung Mrs. I want na, siya parang hindi lang siya dun sa product. Because parang ang iniisip ko at that time is lumawak yung brand, like
I can sell other stuff as well or in the future. So, kaya yun by Minette. Who knows, no? Lumaki yung Mrs. Market. Pero nabasa ko din na hindi lang siya negosyo. This is a business with a mission. Yes. Kasi as what I've told you before, yun nga, sa aking mga anak, kasi ito namang business ko is for them eh. So, and I believe dun sa yung if you have that purpose, there's perseverance. So, yun nga, sa business, kung meron kaming purpose, ang purpose ko, ang advocacy namin is autism awareness. And it's very close to our hearts. That's why yun yung napili talaga namin na advocacy. And we live by it. So, I mean, we live 24/7 with that, experience, being an autism parent. So, alam namin na kung ano yung dinadala ng bawat pamilya na merong special need na mga anak or family members. So, ayun. So, parang it's not just sa akin nga, bro, parang sabi nga nila sa akin. Kasi minsan sabi nila, kumikita ka ba? Parang kumikita ka pa ba dyan? Oo, yun nga yung next tanong. Parang, kasi sa akin, impact now, profit later. Okay. Kasi mas naniniwala ako na yung sustainability of the business, if you have touched the lives of the people, the business, it's not just solely na magta-thrive sa mga quick financial gains. Agad, Pero pag nagkaroon ng impact yung business mo sa mga customers mo, sa mga tao, sa puso ng mga customers mo, nandun yung trust dun sa brand mo eh. Yung trust nila sa brand mo, and at the same time, yung sustainability nung business mo, makakatulong din yun. So pigsasabay natin yung business ni Miss Market plus awareness na ganito yung parents na may anak na autism. Yes. Tapos in a way, habang nasa business ka, nai-inform mo din sila kung ano ba tong hindi naman to sakit, di ba? Yes. How to live with it, yun. Kasi yung business ko is my platform. So, having that opportunity, the business is my platform for this advocacy nga. So, parang it goes together, and it's somehow of me giving back to the community as well. So, if for example, ito, tinangkilik kami ng mga customers namin, ng mga tao, by, purchasing our products, and naisip ko, why do, we give something to the community. It's not always take lang lagi. Hindi naman pwedeng kuha lang na kuha. Di ba? Dapat you have to share. Yes. Share din. And this one nga, siyempre close to your heart. So, business with a mission. Yes. And mostly yung mga namin is nasa Pinas. Kasi ako, sabi ko dito, maswerte na lang ako kasi nandito ako sa Australia. Pero how much more yung mga kababayan natin sa Philippines, ganyan. No, so you do mission sa Philippines? Nung one time, umuwi kami, that was last year, I was able to see, kasi even nandito kami, meron din kaming mga charity na tinutulungan doon. One is the Servants of Charity sa Quezon City. And I was able to meet yung mga tao doon, yung mga bata, yung mga and it feels so good na makita ko sila. And you're also able to help them. Yes. Through Mrs. Market. And then, they know me kasi sinasabi yung mga na nagre-receive doon. Tsaka yung mga coordinators maybe. Yung mga carers nila doon. Kasi from time to time, meron din ako mga some sort of like mga projects for them. So, and then the communication is open naman. So, and it feels good na ganun. Makatulong. Especially yung sa mga special so needs. part ng profit ng Mrs. Market is you go to a mission or to any charity, or not to any charity, but specifically doon sa mission mo or dun sa advocacy mo. And then with the Autism Society of the Philippines as well. Kasi siyempre medyo mahirap yung tulong sa Philippines. Compare dito kasi yung government is supporting mga parents na with special needs. Also, I wanna shout out because we're talking about the Autism Society of the Philippines and yung
yung tinutulungan ko na charity sa Philippines, I was able to get in touch with them because of Candy Pangilinan. Kasi shoutout natin si Candy Pangilinan. Yes. Kasi, di ba yung anak niya si Quintin. Si Quintin, di ba, ano din. So ako at that time, kasi ako I really want to, parang nakita ko yung hirap yung challenge ng pagiging autism parent. I just have the heart dun sa mga parents, especially sa Pinas, na they can't even get their son or their daughter diagnosed. Because they don't have the money. The money, tama. Tsaka yung resources din, di ba? So even if ma-diagnose, well, it goes back again to money, what do you do after diagnostic, di ba? Ang pinakamahalaga sa ganitong sitwasyon o yung journey mo as a autism parent and then meron kang special is the consistency. Continuation ng therapy. Therapy, tama. Para especially yung early intervention na para walang malesen yung mga behaviors, yung 'di ba may mga ibang nasa spectrum, nananakit, yung mga ganon. Early intervention is really needed. Kaya lang sa atin, syempre, if you don't have that money, wala. Kasi mahal eh. Mahal. And I feel sad na so in any way possible na pwede kaming makatulong. Kasi nga ang sabi ko, even before, I prayed to God na, Lord, tinatanggap ko tong journey na tong binigay mo sa akin. Pero, help me. Parang, ibigay mo sa akin yung mga tamang tao na pwede kong makatulong sa ganitong journey na tinatahak namin bilang pamilya. And He's providing, Yung God's provision is really nandoon sa namin. Ganda yun medyo lumalalim na yung usapan natin. Konting tanong na lang. So mula nung nagkaling ka ng Philippines, nakagraduate ka, tapos after graduation, migrate ka dito sa Australia with your family except with your dad, and after a few weeks, nalaman mo na si dad namatay. Siyempre, gumuho yung mundo mo, bumalik ka, punta ng Philippines, balik ka naman dito, parang second start again. Siyempre, you find jobs, and of course, you have to earn money kasi dito sa Australia, mahirap. Hindi naman mahirap, but hindi ka pwedeng pepetiks-petiks lang kasi walang katulong, walang driver. So, ginawa mo lahat yun. Even sumakit pa yung kamay mo dahil, siyempre, kailangan pagdaanan natin yan. Tapos, naging nanay, naging parents. After few years, na-diagnose si mga kambal. Yung kambal. And then, nagkaroon ka rin ng Mrs. Market. Tapos ngayon, tumutulong ka na. Siguro, actually, 2018, I gave birth to my daughter. Si may Stella. kasunod pa. Oo nga, nabanggit mo na after 1 year lang. No, after 3 years. 2015 yung kambal eh. Oo. So after 3 years, we were blessed with the Kala ko busy ka na sa dalawa. Busy din noon. Kaya lang, but I really prayed for my daughter. Sabi ko rin kay Lord noon, I'm accepting this challenge, Lord, but give me another child. And this time, a girl. So nakadagdag. Ngayon, kompleto na yung... Iisa pa ba? Ay, hindi na. Close na. Close na factory, pero open na open si Mrs. Market. Bago tayo magtapos sa ating kwentuhan, siyempre, napagdaanan mo na yung nag-migrate ka dito, tapos dahil mong trabaho pinagdaanan, tapos nandun pa nagkaroon ka ng 3 anak, 2 doon ay nasabi mo nga may autism, tapos ngayon may Mrs. Market ka pa. Hindi ko alam paano mo yun nagagawa, pero bago tayo magtapos, ano yung mga natutunan mo dun sa karanasan mo na yan at para na rin ma-share mo sa mga nanonood sa atin? Actually, marami yan. Marami kasi marami tayong pinagdaanan, iba't ibang yugto ng buhay ko. Marami akong mga learnings na, and actually meron ako. Kinip ko yan, lagi ko yung kinikip kasi to remind me every time. So first one is, it's about success.
So a success isn't about how much money you make. It's about the difference you make in people's lives. So as what we have discussed before, yung aking business is with a purpose because it's close to our hearts. The advocacy that we, that we do is with the autism awareness. And that one is from Michelle Obama. Yeah, that learning, that quote. A powerful reminder for women-led businesses with a heart. Business with the heart. Yeah. And then the other one is from J.K. Rowling. Sometimes the only way forward is to put one foot in front of the other, even when you're not sure where the path will lead. That one will go with the motherhood and business. Kasi, me being the first-time mom, I don't know, I don't have any, it's not written in the books kung anong dapat mong gawin. Kasi iba-iba ang bawat journey, bawat battle natin na tinatahak sa paglalakbay na to. Tama. Kahit basahin mo sa libro, iba pa rin. Iba pa rin yung execution, iba pa rin yung mga strategies na kailangan mong gawin pag dumating sa buhay mo yung ganun. And then sa business at the same time, it's always a risk. If you don't try it, you won't know the result. So, isa yun sa mga learnings na laging nasa puso ko. The other one is purpose fuels perseverance. So, I guess it's the same with motherhood, same with I can relate it to the business because whether it's providing for your family, creating a better future for my kids, building something meaningful for the community, you keep going when it's hard if there is a purpose. So even sometimes, sa business, alam mo yan, bro, na nakakapagod. Kahit pagod ka na. But if you have that purpose in your heart, it will, it will actually sustain you na talagang kailangan mong ipagpatuloy, pwedeng magpahinga pero bawal sumuko. Ayun, pwede magpahinga pero bawal sumuko. Magandang learnings yun. And then the last one, ito talagang natutunan ko to all throughout from the start na nag-business kami. Especially, marami kaming nakilala sa community. Everyone has something to offer. So, it's about collaboration. And Mrs. Market won't be Mrs. Market without collaboration with other businesses. I'm really thankful sa mga small businesses na nakakollaborate namin. Kasi by having that collaboration with them, doon sila mismo mag-market nung product ng Mrs. Market na try nila, na masarap, na ganito, quality, na ganyan. So, very thankful kami na, especially now, collaboration is very much accepted sa ating community. So, with the collaboration, because I said, everyone has something to offer. So, when everyone has something to bring to the table, mas maganda yung kalalabasan. Mas maganda mas creative yung outcome, mas malaki yung impact ng outcome pag lahat nagko-collaborate. Yan. Tama. Grabe, ang ganda ng mga learnings mo pang Miss Universe. Talagang pinaghandaan mo yung interview natin ngayon, ha? Pero paano mo ba nagagawa lahat to? Bilang nanay, asawa, businesswoman, ikaw lang ba mag-isa yan? Hindi, I can't do it alone. Syempre nandiyan yung husband ko. Very thankful ako kasi hands-on dad din siya. So, pag ako hindi available for the kids, siya yon. Pag ako naman, siya naman yung, doing the business or yung sa pagtatrabaho niya. Kasi we still both work part-time. So, aside from the business, we do have our day jobs. So, si Mrs. Market pala, hindi lang Mrs. Si Mr. din. Si Mr. Market din. Shout out sa asawa ni Mrs. Market, si Chris. Shout out. Siyempre, of course, hindi mo yung magagawa ng walang approval o tulong ni husband. At saka ng mom ko din. Kasi mom is always there. Yun nga, di ba, yung sa Mrs. Market, yung Mar. Siya yun eh. So, siya yung talagang nag-help din sa amin. Until now, yung mga hindi kami, halimbawa ngayon, nandito kami dalawa. Sino nag-aalaga ng bata? Yan, si Mami, but we do have the support workers for the kids. But yeah, so
always very supportive yung mami ko sa lahat ng mga gusto kong gawin, sa business or even sa pagiging nanay. Kaya lagi siyang nakaano sa amin, sa pamilya namin. Wow, shout out kay Mami at saka kay Mr. Market. Shout out. Hindi magagawa ni Mrs. Market to na nag-iisa lang. Salamat din. Pinaunlakan mo kami at salamat sa istorya. Napakagandang istorya. May ups and downs. Siyempre, ganyan naman talaga yung istorya ng buhay, istorya ng business. Full stories yung journey mo from the Philippines. Tapos, first time dito, first time mom, now with 3 kids. And now with Mrs. Market pa, plus yung mission mo pa sa Philippines. Grabe. Salamat sa time. Salamat din sa istorya, sa pagkukwento mo. Sa mga nanonood, paki-like and share naman ang video ito para mas marami pa tayong ma-inspire. At kung nagustuhan nyo din ang video na ito, paki-comment naman sa comment section. Muli, ito si Audra para sa One Studio. Malay mo, next week, ang kwento mo naman ang ating pag-uusapan. Salamat!